Have you heard China complain that this essential work of the Philippine Embassy interferes with Chinese internal affairs? Mr. President, whether they complain or not, they're already in our exclusive economic zone. I'm sorry, but I'm trying to understand the position of the good gentleman in his defense of China and their position. I am not defending China, Mr. President. I said, sinabi ko na kanina, ang ating discussion ngayon is not in defense of any other countries. We are defending Philippine interests. Ang pangyayari lang, kailangan nating linawin, ano ba talagang pinagtatanggol natin? Kung hindi po tayo nakatitiyak kung anong area ang pinagtatanggol natin, hindi po malinaw, pati paggasta natin ng budget, kung alin ang dedepensahan natin, yun lang ang punto rito eh. At pinaliliwanag ko kanina pa sa pamagitan ng mga mapa, hindi po nagkakaroon ng positibong resulta sa ating bansa, yung pagbabangayan. Nakita na po natin the South China Sea is rich in mineral deposits, in oil and gas. Nauhuli na po tayo dahil patutsadahan ng patutsadahan. Bakit nagawa po ng ibang bansa? Bakit hindi po natin magawa? Dahil nga po sa walang katapusang patutsada. Tingnan po natin ang West Philippine Sea, Mr. President. Ang sabi po natin, wala pa po kasi sa mapa. Bakit po wala sa mapa, Mr. President? Kasi po hindi ginagawa ng ating mga ahensya ang dapat gawin. Ang sabi po kasi sa Administrative Order number 29, which was issued on September 5, 2012, more than 2 a decades. decade ago. Sabi po sa Section 3 ng Administrative Order 29, the National Mapping and Resource Information Authority, NAMRIA, shall produce and publish charts and maps of the Philippines reflecting the West Philippine Sea in accordance with this order. And finally, on November 8, 2024, the National Mapping and Resource Information NAMRIA committed to release a new Philippine map that includes the West Philippine Sea. But up to now, regrettably, Mr. President, this remains unfulfilled. Bakit hanggang ngayon ay wala pa ring mapa? What specific obstacles have prevented the production and publication of this map for over 10 years? Does NAMRIA dispute that Section 3 uses the word shall indicating mandatory and not a discretionary duty? Mr. President, kung wala po tayong mapa na maibibigay sa IHO at madideposit sa United Nations, hindi po kailanman uusad ang ating itinataguyod na sana mailagay sa mapa ng mundo ang West Philippine Sea. Mr. Bakit President, hindi po natin, Mr. President, paano po natin may pagtatanggol ang teritoryo kung wala tayong malinaw na mapa, Mr. President? Mr. President, nabanggit na natin ito kahapon. Mabalik tayo ulit sa ito. Pero babanggitin ko ulit, Mr. President. Paliwanag, Mr. President, under Republic Act 9522, yung baseline law, Republic Act 12064, Philippine Maritime Zone Act, at yung AO 29, maliwanag na in-identify ang West Philippine Sea. Diyan nakasaad yung extent ng West Philippine Sea. It has been sufficiently and defined by these three government instruments and laws. So, hindi ko maintindihan bakit dahil walang meets and bounds, etc. ay ibig sabihin wala tayong maaring mahina ang ating claim. I beg to disagree, Mr. President. In fact, under our laws, meets and bounds refer to the baseline of 200 nautical miles. From baseline, 200 nautical miles ang ating exclusive economic zone. Merong 12 miles territorial sea, 24 miles contiguous zone, and so forth. Yun ang UNCLOS, Mr. President. Kaya hindi ko naintindihan bakit pinipilit itong pag-define ng meets and bounds ng West Philippine Sea kung na-define na. Besides, Mr. President, ayon sa UNCLOS,
yung purpose ng pag-submit when UNCLOS obliges states to show the coordinates of maritime zones and submit and deposit the same, it is only for the purpose of publication and information. And it is made a condition, it is not made a condition sine qua non for entitlement. This is, Mr. President, UNCLOS Article 16, 75, and 84. So, hindi ibig sabihin dahil hindi natin nasasamite sa UNCLOS, gaya ng nabanggit ng ating butihing senador, na wala na tayong kapangyarihan o lakas o basehan para ipaglaban yung West Philippine Sea. It is only for purposes of publication and information. Mr. President, ang laki po talaga ng hindi natin pagkakaunawaan sa bahaging ito. I am not questioning the extent of the exclusive economic zone. This is 200 nautical miles from the baseline. That is also the extent of our continental shelf. Contiguous zone is 24 miles, nautical miles. Territorial sea is 12 miles from the basic line. Hindi po yun ang pinag-uusapan natin, Mr. President. Sinabi lang kasi ng AO29 and Presidential Decree 1596, dinefine niya lang yung West Philippine Sea. Ang kulang, sabi po ng steps na dapat gawin, sinabihan nga ng executive order ang NAMRIA eh. Gumawa ka na ng mapa, kasi po yung mapa, yan po yung magbibigay ng coordinates. Isasubmit po yan. Ito, basahin ko na po. Section 4 of Administrative Order 29, Series of 2012, requires relevant government agencies such as DFA, kasama na po yung DFA, not only to deposit with the United Nations Secretary General the country's official map reflecting the West Philippine Sea, but also notify international bodies such as the International Hydrographic Organization of the same. Ayun po Section 20. Section 4. Kung hindi po tayo magsasubmit ng mapa, saan po kukunin ang coordinate? Yun lamang po ang paraan para po yung ating pinapangarap, pinapanaginip na West Philippine Sea, mailagay naman po sa mapa. Yun po ang pinakamaganda. At pagkatapos nating mailagay sa mapa, lalakas po lahat ang ating paninindigan dahil nakalagay na po sa mapa eh. Kahapon po pinakita ko yung South China Sea. Hindi po ibig sabihin na yung South China Sea, sa China po yun. Hindi po. Pangalan lang yun eh. Yung 6.1, yun ang chapter po doon sa S-23 para basahin po ninyo at makita ang coordinates. Wala po tayong pinagtatalunan tungkol dito. Hindi ko po kailanman dinidepensa ng China. Gusto kong palakasin ang ating paninindigan dito. Bakit hindi po tayo magkaintindihan? Napakasimple lang. No? Wala pong coordinates talaga. Ang mapa lang po ang magbibigay ng coordinates. Malamang marahil hindi tayo nagkakaintindihan dahil gaya ng nabanggit ko kahapon, kahit na magdebate tayo hanggang sabi ko nga, Kingdom Come, tungkol dito sa meets and bounds na ito, hindi magbabago yung arbitral ruling na sinasabing mali ang China, hindi dapat nagtatayo ng mga illegal structures ang China sa ating exclusive economic zone. So bakit tayo bumabalik dito sa debate ng meets and bounds? Para sa ano? Para pahinain natin yung naging award natin sa International Tribunal? Para questionin natin na yung award natin ay kulang? Para bigyang duda na tayo nga ba'y nanalo? Hindi naman po siguro. Panalo tayo, binigay sa atin yan at hindi tayo mananalo kung hindi maliwanag ang ating mga karapatan at ang ating exclusive economic zone kahit na hindi pa nade-determine ang meets and bounds. Dahil yon ang sinasabi ng UNCLOS. UNCLOS ang basehan ng ating pagkapanalo. Walang pinag-uusapang meets and bounds sa usapin po ng determination ng ating exclusive economic zone, Mr. President. Sana po, kung maintindihan ng ating butihing senador yun, hindi tayo magkakaroon ng ganitong hindi pagkakaunawa. Kasi binanggit po ninyo kahapon yung Administrative Order 29 at saka yung Republic Act 12064. Ang sabi po ninyo, doon makikita yung mga coordinates.
Basahin po ninyo kung merong Hindi coordinates po doon. natin Wala po. sinabing doon po makikita ang coordinates. Ang sinabi po natin ay nakadefine doon ang ating ang West Philippine Sea. Dinefine nga po, Mr. President, na pinag-uusapan, paano maitatala nga po sa mapa? Ayaw po nating itala sa mapa, Mr. President. Yun lang po ang punto eh. Binabanggit kasi natin at sa batas natin, ni-require po ang NAMRIA at ni-require din ng DFA na mag-submit ng mapa hanggang ngayon. 12 years na po ang nakararaan. Ba't hindi po natin maitala? Point of information, Napaka-importante Mr. po President. na magkaroon. Just for the information of the good senator, 2024 meron na pong mapa ang NAMRIA. So hindi totoong wala pang Ang sinasabi ko po, Mr. President, hindi po sinasubmit sa mga kinauukulang dapat hindi po ang ipag-submit. sinabi po ninyo wala pang mapa. Iba po yung hindi sinasubmit. Kahit na may mapa po, kung hindi nyo sinasubmit, hindi rin po tayo Pero magtatagumpay sa correction ating lang po. paninindigan na maitala natin po sa pandaigdigan talaan ng mga dagat ng West Philippine. Hindi po ba importante sa inyo na maitala natin ang West Philippine Sea? Mr. Point Senator, of information, Mr. with the President. indulgence of Senator Pangilinan, Senator Risa Ontiveros, you're recognized. Salamat po, Mr. President. Tama po si Senator Pangilinan. Ang totoo po, dun sa mapang itinatanong ng Mabuting Ginoo, NAMRIA has prepared the maps anchored on the newly signed Philippine Maritime Zones Act and Philippine Archipelagic Sea Lanes Act and complying with UNCLOS and is awaiting the final implementing rules and regulations for publication. So nandun na po, Mr. President, ang map. Salamat po, Mr. If I may President. likewise add, Mr. President, ito ay the information relayed to us by Dr. J. Batumbakal. He's the director of the UP Law Center, Institute for Maritime Affairs and the Law of the Seas. And he says, and I quote, when UNCLOS obliges states to show the coordinates of a maritime zone on charts of appropriate scale and to deposit them with the UN Secretary General, Article 16, 75, and 84, it is only for purposes of publication and information and is not made a condition sine qua non for entitlement to the maritime zone concerned. In fact, even before UNCLOS was open for signature, states fully recognized the entitlement of other states to territorial seas, even without published coordinates. Deposits of charts containing the coordinates of the UN does not create any legal effect and does not imply approval by the UN. The UN is not a register of deeds for maritime zones of states. The absence of legal effect of deposit is clearly provided for even in the UN website. So yung ang inaalala ng ating ginoong Senador Marcoleta ay hindi nakakadagdag ng legal entitlement ang pagdeposito sa UN Secretary General under Articles 16, 75, and 84 of the So, ibig sabihin, Mr. President, yung Section 3 at saka Section 4 ng Administrative Order number 29, ibabaliwalain na natin. Inuutusan po kasi ang NAMRIA at saka ang DFA na gumawa ng mapa at i-deposit nga sa United Nations and notify accordingly relevant international organizations such as the International Hydrographic Organization and the United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. Hindi po importante sa atin yung Administrative Order number 29. Yung Administrative Order number 29, Mr. President, ay 2012. Yung Republic Act 12064, yung Philippine Maritime Zones Act ay 2024. So superseded na yung binabanggit na provision ng RA 12064. Mr. President, hindi po ganun. Wala pong nasusupersede dito. Yung 12064, nire-enforce nga po eh. Pati yung Presidential Decree 1596. Basahin po ninyo lahat para magkaintindihan tayo ng lubusan. Ang pinag-uusapan po kasi natin, while our laws define the extent of our West Philippine Sea, tayo naman po itinatagubilin na gumawa ng paraan para sa ganun, maisama pa yon para po yung mga coordinates na yon ay maisumite sa United Nations Secretary General at sa mga kinauukulang mga ahensya internasyonal.
Yun po kasi yung ang sinabi ng mga batas natin. Sapagkat, alinman sa batas natin, walang sinasaad na coordinates. Ang coordinates po, ang gagawa po niya NAMRIA. At yan po ay base sa mapa na kanilang gagawin. Yun lamang po ang punto, Mr. President. Wala pong, wala yatang masyadong dapat na pagdebatihan sa puntong yun. Sapagkat ako, kayo, Mr. President, and the good senator, gusto rin natin talagang ipaglaban ng taga ng atin. Mas maganda kasing ilaban ito kung malinaw na nasa mapa tayo ng pandaigdigang talaan ng mga dagat. That is the whole point, Mr. President. We note, Mr. President, the concern, and I agree with him in that regard that it would be better for us if we do have those coordinates, but it does not in any way diminish what we are entitled to under the arbitral ruling, Mr.